Mr. Chair, it's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the Cork. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Pwede ba itong ibigay? Tapos pirmahan niyo po muna, sir. Pirmahan niyo po muna. Napirmahan ko na. Napirmahan niyo. Kanina na-i-abs man. Senator De La Rosa is recognized. Yusek Bernardo. Sige. Go ahead, Mr. Chairman. No, tatanungin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Chair. Na-subscribe na rin yan Yeah sa po, DOJ. yes po, kanina po sa... Hingi lang kami ng kopya para Yes sa po, mga Mr. miyembro. Chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi nyo nais nyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita nyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay mayroon pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So, minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan,
ay kamukha po ng sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng POND, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po ang 1 bilyong proyekto ay naging 100 milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 million. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS yata, 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng nadadagdag. May nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po, ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Yuse Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored nung nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidemand po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka Yes, pwedeng Senator De La Rosa. isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Mahirap ma-digest, Medyo mahaba. Mr. Chair. Ang daming technical Yeah, na I sinasabi. understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. Sorry po, Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusef? Ang Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung Sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung Hindi, sistema. kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin Sige, please proceed. Okay lang Ronald? Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-errata, pag nagkaroon po ng errata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of errata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso,
ay sa Senado yung pondo. So meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yuse Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement ay meron na pong bidding kami. So hindi lang po namin na-award. So ganun po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin nyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pagbibid out ng project. Para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga, kasi po, we are rewarding or giving, honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po, pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po, Enero pa lamang, 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yan po. Kasi po, kada congressional district po, siyempre, merong mga NEP restored nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, Chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po. Kasi po ang aming district, 150 million and below, sila po yung nagbibid, sila po yung gumagawa ng estimates, sila po yung nagbibid, sila po yung nag-award, sila po yung nag-i-implement, sila rin po nagpapakolekta. Yun po, hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming, ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year, na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appeared to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspection na to. Kaya ang nagiging
ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspeksyon, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures, nagkukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito sa, nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po doon sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse Pwedeng, me, Yusek. balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa, actually, ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan eh, kasi multi-year planning system eh. Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po eh. Siyempre, in the course of years, nakakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na i-report hindi po na i-correct agad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. Mr. Senator Chairman. Bam, you may reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin ako na-attendahan na executive session. Pero doon sa salaysay mo, wala namang pang-executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana, sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala ako nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo yung totoo. Mr. Chair, ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para dun sa yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ang tingin ko po Oh, yeah. medyo Okay, ano understood. po Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento nyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po Undersecretary,
ay ang ano po, ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwan po, pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region. So, pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po. Kasi nga, alam naman na merong mga, sometimes there are costs, project costs, beyond dun po sa ano nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nominated po na contractors. The usual ano po dito ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. Yung pong... So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na? Lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% Kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa doon po sa area. Meron pong nangyaring ganoon. Meron pong there are congressional districts. Please do not na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon na mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So regionalizing Mr. Chairman, nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. Yun So po yung- anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest ninyong solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi niyo nga, 100%. Nung sabi niyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita niyo dito? Sapagkat yun yung isa sa mga purpose ng aming investigasyon Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo, meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated. Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards
and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat eh. Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po eh. Masyadong ginagawa po nilang, kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po diba? Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, ay yung interjection lang. Interjection. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Oh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras teka pa. muna, Mr. Ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta eh. Alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region ang district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang regional. Interject, Mr. Chair. Kaya po pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact eh. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito. Napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunoan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, the chair recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No. Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay.
Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po, pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo, dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator Toby, Chanco is recognized. Congressman, sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging ADI yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya, kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, o UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents. ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So ibig sabihin, Senator Bam, after maklear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? Vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit ka agad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to So- Senator Bram. 2 questions, no? So, unang-una, Sir, Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. All right. But up to yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the president to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardo as number 23 ng unang niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary and program, I mean, I assume that's Malacanang, and sino itong Yusek Olaivar? Would you be able to explain, or perhaps, with the permission of Senator Aquino? Hindi ko po kilala si Yusek ano pong first name? Olaivar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Hindi, ang kilala ko pong Yusek Trigiv is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number 2, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. Oh, So just- ang alam ko lang po okay. is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko.
Okay, so well, therefore siguro later on pwedeng i-clarify no bakit galing sa executive secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang kung executive secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, executive secretary na mayroong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po ano yun. Nabanggit lang po ni Trigive na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction sa Office of the Secretary, Mr. Chair. Okay, thank you. President, let us have him invited, Mr. Trigib Olayvar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko. No? So, itong mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At ma-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materyales, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, doon po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123, where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online. Pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po Oo. doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online Portal. online question. Yan Oo, po. kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start tsaka ng 40% tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson? No? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan First District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din, at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey sa ano po ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed ano po, kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po, ang pagkakaalam ko, doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects. Although, there were substandards. Correction, Yusek. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa niyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila
para makita nila talaga kung talagang existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's, let's say, mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po, kung talaga po makikitang ganun, ay wala naman po akong magagawa. Pero kanila po, ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects. To come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakitan nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank yun you. po yung Mr. Chair. Back to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo, opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakonsyaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier, I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say sa alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, Meron project po yung materials engineer. engineer, project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun? Meron po yan dahil na under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun? Ay halos isa rin Isang po tao lang yun. Meron po Okay. siyang tao sa field, pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yon. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of section. Chief of section, kailangan kasama rin sila dito? Kasama po dun sa mga pumipirma usually po, nung panahon ko po na ako isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po, sila po yung mga inspectorate team.
Sila po yun. Sila po yung, bago po kumulekta ng 100%, sila po yung pumipirma lahat dito. Okay, so pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong, yung Wala. binanggit ko po kanina, the district has maintained its autonomy with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in-implement nila, sila lang po within themselves. Okay. What about other agencies, Yusek? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Ang pinag-aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So, COA po yan. COA po yun. At sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan na nag-inspection po randomly, randomly. At saka po by documentation, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po I understand that in the case of Bulacan, merong ilang araw lamang kinukolekta na, which is very impossible for a project to be implemented in just a few days. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Chairman, just with the permission of Senator Bam, Yusek Bernardo, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang Yusek, kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job and not making money out of it, di ba? Ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry, but I just have to put that on record. Thank you. Let me yield to Senator De La Rosa. Go ahead. So, this is my time. Yes, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil